Matapos mabuo ni Han ang kanyang sandata ay bumuo rin ito ng panibagong puzzle upang gumawa ng mga sandata para sa kanyang mga kasamahan. Nakagawa siya ng isang balancing short bow, isang matalim na long spear, at isang solidong steel shield. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang mga braso dahil sa pagod at sinabi kay Isel na ang mga materyales na ginamit ay pangit kaya ito'y may ranggo na C lamang. Nagtanong si Isel kung gagawa pa ba ito ng mas maraming sandata. Sumagot si Han na ang higit pa sa ito ay masyadong kapansin-pansin. At ayaw nito na maghinala ang kanilang master. Sa susunod na araw habang sila ay nasa isang misyon, makikita natin si Jenna na may tinirang goblin gamit ang kanyang pana at palaso. Pagkatapos ay pinadala sina Han, Jenna, at Aaron sa panibagong yugto at sila ay na-teleport sa ika-4 na palapag, kung saan ang uri ng misyon ay subjugation para alisin ang lahat ng kaaway. Namangha si Jenna sa pagkamakadinamiko ng kanyang bagong pana, sinasabi niyang wala nang tatalo dito at tinatanong kung sa ganitong mataas na kalidad. Hindi ba't may mga hero na darating na nais itong nakawin? Tinitiyak ni Han na hindi mangyayari yun kung gagamitin niya ang personal weapon option sa kanya. Naniniwala si Han na sobra na para sa master na gawin ng 3 sa kanila na umatake, kaya't itinalaga niya si Jenna na harapin ang mga harpies at si Aaron naman ay inabisohan na protektahan si Jenna. Habang nagsisimula ang laban, ay agad na sumugod ng pag-atake ang mga halimaw sa kanila. Napansin ni Han si Aaron na gumagalaw na ito ng kanyang pag-atake kahit hindi pa nakalapit ang mga harpies sa kanyang harapan at iniisip niyang ito ay natatakot. Habang patuloy sa paggawa si Aaron ng walang silbi na galaw dahil sa kanyang pangamba, dahilan na mag-udyok kay Jenna na hampasin ang kanyang mukha ng malakas, na naging sanhi ng pagdurugo ng kanyang ilong. Sinasabi niya na mamamatay sila kung mabibigo siya ulit at tinatanong kung okay lang sa kanya na mangyari yon. Pagkatapos, hinihimok siya ni Han na itigil ang pagiging matakutin, at tiniyak naman ni Aaron na ito'y susubukan niya. Matapos ang mahabang laban sa kanilang sama-samang pagsisikap, nalinis nila ang entablado. Umunlad si Aaron, at naging MVP naman si Han at nakatanggap ito ng maraming gantimpala. Ngunit iniisip ni Aaron na hindi siya nakapagbigay ng magandang performance at nagtataka kung ano ang mangyayari sa kanya. Ipinapahayag ng sistema na si Aaron ay idinagdag sa ilalim ng paborito. At sinabi ni Han na mukhang mabubuhay pa siya dahil sa pagkakakita niya na ang pangalan ni Aaron ay inilagay na sa mga listahan ng paborito ng master. Napasigaw naman sa saya si Aaron dahil hindi siya makapaniwala na ito ay mapipili ng master. Sinasabi ni Jenna na pagkatapos ng matagumpay na pag-unlad ng unang kasamahan ni Han na tumutukoy sa sarili ni Jenna, ibinigkas nito na mukhang maayos na aking tagumpay ang pangalawang kasamahan ni Han, kaya tinatanong ni Han kung ano ang ibig niyang sabihin. Pumasok si Han sa armory habang iniisip ang mga kasamahan nito sa laro kung saan siya ay isang master pa bilang Loki, at iniisip niya ng teknikal na ang kanyang unang kasamahan ay si Ceres ng Niflheim. Habang nagninilay-nilay si Han sa 5 miyembro ng kada party sa kanyang account bilang isang Master Loki na mayroong 6-star na hero at level 99, na mayroon din 5 divine weapons na ginawa niya mismo at maraming ultimate skills. Inaasahan ni Han na makilala ang 5 party members na sina Muden Needle, na Hakugai Stervel, Lidagyun, Yerneth Sid, at Ceres. Sinabi ni Han na posibleng magkasalubong sila sa anumang lugar sa tore. Itinuturing niyang isang AFK na laro ito, kaya't magiging maayos si Ceres bilang submaster sa kanyang sarili. At si Yerneth ay maaaring maging backup kung kinakailangan. Naniniwala si Han na parehong matalino at malinaw ang pag-iisip nila, at nagsisimula na siyang magtaka kung sila nga ba ay isang artificial intelligence o kagaya niya na isa ring totoong tao. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, napagtanto niyang posibleng hindi sila mga AI. Sa kabilang eksena, sa loob ng isang tore, lumapit si Yerneth kay Ceres, tinatanong kung iniisip niyang umalis, na sinasabi ni Ceres na dapat alam ni Yerneth na kailangan nilang gamitin ang bawat segundo na mayroon sila. Nagsalita si Yerneth kay Ceres na hindi niya ito masasamahan sa kanyang pag-alis, at hinihiling kay Ceres na siya na ang bahala sa investigasyon. Nagsalita rin si Ceres sa kanya na itinatalaga din niya kay Yerneth na alagaan ang natitira para sa kanya at iwan na sa kanya ang kinaroroonan ng kanilang master sa kanya. Bumalik ang eksena sa kanila ni Han sa loob ng laro, habang ina-upgrade ng master nila Han ang kanilang tirahan sa level 2, at ang kapasidad ng mga bayani ay tumaas. Kumpleto na ang auxiliary building cafeteria ng tirahan.
At makakatanggap ang mga bayani ng mataas na kalidad na pagkain. Dagdag pa rito, ang training grounds ay naging level 2, at ang pagiging epektibo ng pagsasanay sa mga bayani ay tumaas. Ang tatlong auxiliary buildings ng armory, ang forge, woodshop, at refinement facility, ay nagsanib at naging equipment workshop, at lahat ng iyon ay umakyat sa level 2 ang town square. Ang lahat ng na-upgrade na mga gusali ay nagpagulat kay Jenna, na nagtatanong kung ano ang nangyayari dito, habang nagtataka si Aaron kung ang master ay isang archmage upang makamit ang ganitong mga feature. Sinasabi ni Han na medyo gumastos ang master, at wala siyang pagpipilian dahil dito nagsisimula ang kasiyahan. Nag-isip si Han dahil sa iba't ibang reaksyon ng mga hero at mga kapanapanabik na laban, parang naramdaman ng master na ang mga karakter nito sa laro ay hindi lamang isang artipisyal na intelihensya kundi para bang sila ay isang tunay na mga tao. Ngunit hindi nila ito maiwasang maramdaman dahil sila ay mga aktwal na tao na nandito ngayon. Nabanggit din ni Han na sa pagpapatuloy nilang pag-akyat sa palapag sa kanilang mga misyon. Ang waiting room ay magiging mas mapapaganda pa lalo, nang ipakita ni Isel ang mga hand gems at isang pouch na puno ng mga barya. Sinabi ni Han na marahil ang master nila ay isang empleyado sa opisina. Mukhang ginagawa rin niya ang kanyang pananaliksik at maaari ring gumastos ng pera para sa laro. Sumagot si Isel, na sinasabi na ang pagkakaroon ng isang tao na kayang bumili ng 65k na bagong package ay mas mabuti kaysa sa pagkakaroon ng isang walang perang estudyante bilang master. Iniisip ni Han na ang Pick Me Up ay hindi tulad ng ibang mga laro na nagbibigay ng mga gems para sa pagtatapos ng mga misyon, at halos wala silang mga kaganapan kung saan ibinubuhos ang mga balde ng gems sa iyo. Ngumiti si Han. Kinikilala na ang isang pay-to-win player ay pinahahalagahan dahil ang bilang ng libreng gems na makakamtan ay limitado. Naagaw ang pansin ni Han sa isang notification na nagsasaad na nagsimula ang master na mag-summon ng 10 hero. Hindi nagtagal, nagsimula ang proseso ng summoning, at nilapitan ni Han ang chamber kasama ang kanyang pangkat upang batiin ang mga bagong dating na bayani. Mayroong dalawang klase ng pagsusummon. Una, ang tinatawag nilang regular na summon gamit lamang ang ginto sa laro at ang pangalawa ay ang paggamit ng gems, na kilala bilang premium summoning. Siyempre, mas epektibo at maganda ang makukuha mo sa ganitong klase na pag-summon gamit ang totoong pera. Saglit na lumabas ang 10 individual na bayani mula sa summoning chamber, nagtataka kung ano ang lugar na ito at kung mayroong sino man na nakakaalam kung ano ang nangyayari. Sinabi din ng isang lalaki na kanina nandoon pa siya sa kanilang bahay at yung iba naman ay nagsasabi kung isa ba itong panaginip lamang. Biglang inihanda ng ating bida na si Han ang kanyang espada sa isa sa mga individual, na nanginginig na nagtatanong kay Han kung sino siya. Pinayuhan ni Han na manahimik siya at sinabi nito na hindi niya ipapaliwanag sa kanila ang mga bagay sa ngayon. Sinambit din niya sa kanya na kailangan nilang makasurvive na mag-isa at ipapaliwanag niya lamang ang lahat sa mga makakaligtas. Pagkatapos ay pinayuhan ni Isel ang lahat na mag-focus at tinanong kung sino sa kanila ang mga karpintero, panday, o mga kusinero, na nag-uutos sa mga may kaugnay na kasanayan na lumapit. Ang biglaang pag-ikot ng mga pangyayari ay nagpagulo sa kanila, at tinanong nila siya kung ano ang nangyayari, at kailangan nila ng mga eksplanasyon ngunit mahigpit niyang pinayuhan silang manahimik. Nagtanong si Jenna nang may pag-usisa kay Han kung ano ang ginagawa ni Isel, na sinabi ni Han na hinahati niya ang mga trabaho dahil maraming bagong pasilidad. Napaisip si Han na kung ngayon sana pinatawag ang mga taong namatay kamakailan maaaring may iba silang mga landas sa karera ngayon. Habang nagpupulong sila ay isiniwalat rin ni Han na ang sistema sa loob ng waiting room ay direktang magbabago. Pagkatapos ay bumuo ang master ng isang party ng 4 mula sa mga bagong dating, sina Jid, Hansen, John, at Teddy, at pinangalanan silang Party 2. Nag-isip si Han tungkol sa matinding katotohanan na kung wala silang taglay na espesyalisasyon, wala silang ibang pagpipilian kundi ang itulak ang kanilang mga katawan, at ang mga walang kasanayan ay hindi karapat-dapat kahit sa mga tirang pagkain. Habang hinihimok ng ferry ang mga miyembro ng party na pumasok sa dungeon, iniisip ni Han na sa wakas ay nagsisimulang i-categorize ng master ang mga kapaki-pakinabang at tinatanggal ang mga bagong summon na may iisang bituin sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa isang dungeon. Kung hindi sila makakaangkop, sila ay tatanggalin. Habang pumapasok ang Party 2 sa dungeon, nakatanggap si Han ng notification na si John ay nagbalik na sa yakap ng Diyosa.
Ipinaalam ni Han kay Jenna na may namatay, na nagbigay daan kay Jenna na sabihing maaaring nabuhay pa ang lalaki kung nagbigay si Han ng wastong paliwanag, na sinasabi ni Han na hindi niya kailangan mag-aksaya ng paliwanag sa mga mamamatay sa pinakamababang palapag pa lamang. Matapos makatanggap ng notification tungkol sa pagkamatay ng isa pang bayani na si Teddy, ipinaalam ni Han sa kanyang mga kasama na dalawa na ang namatay at sinabi na ang dalawa naman sa kanila ay nakaligtas. Sa kabilang banda, ang natitirang mga bagong dating ay naguguluhan, nag-iisip na ang fairy ay magpapalaban sa kanila sa mga halimaw na magugulat sila. Biglang lumapit si Aaron kay Isel at determinadong ipinahayag ang kanyang kagustuhan na makipaglaban kasama ang ibang party ng mga bagong dating. Nagulat ang fairy, na nagsasabing hindi niya ito laban kaya wala siyang pagkakataon at kailangan niyang manatili sa labas. Gayunpaman, humiling si Han kay Isel na payagan si Aaron na sumali sa party dahil medyo kulang din siya sa tunay na kasanayan sa labanan, kaya't hindi naman masama na pagbigyan ito. Habang papunta si Aaron patungo sa dungeon, tinawag siya ni Han at pinayuhan na okay ang tumulong, ngunit huwag niyang gawin halimbawa ang mga ginawa niya. Sumagot si Aaron na nakukuha niya ang kanyang mga payo. Nang pumasok ang Party 3 sa dungeon, nagunat si Jenna ng mga braso at namumula, nagpapahayag ng kanyang pagnanais na umuwi at kumain ng kanin sa halip na patatas na kanilang kinokonsumo sa ilalim ng tinatawag na master. Samantala, sinabi ni Han na maliwanag ang kalangitan dahil ang master ay nagmamasid sa kanila, tulad ng kung paano nagmamasid ang Diyos sa mundo, na nagpataranta kay Jenna, ngunit ngumiti si Han, sinasabing hindi niya kailangan mag-alala dahil ang master ay may mas mahalagang bagay na gagawin kaysa makinig sa bawat individual at hindi niya maririnig ang kanilang mga tinig. Sigurado si Han na hindi niya kailangan mag-alala dahil magagawa nilang ipakita sa master ang hindi nila pagkagusto sa pagkain sa pamamagitan ng pag-filter nito na agad naman nag-notify sa cellphone ng master. Matapos ang mahabang laban, lahat ng miyembro ng Party 3 ay nakabalik, at nang tanungin ni Han si Aaron kung ilang goblin ang napatay niya, sinabi ni Aaron na isa, at pinasalamatan ni Han si Aaron sa pag-unawa sa kanyang payo. Pagkatapos ay dinala sila ni Han sa tirahan, sinasabi ni Jenna sa wakas ay nakaligtas sila mula sa pagkaing patatas. Pagpasok nila sa tirahan, nakita nila na ang pasilidad ay naging mas maganda, at nagtataka si Jenna na nagtanong kay Han kung makakakain na ba sila ng mamahaling pagkain mula ngayon dahil mayroon ng cafeteria. Sumagot naman si Han na hanggat hindi iniisip ng master na sila ay walang silbi ay patuloy silang makakain nito. Natuwa si Jenna dahil ngayon ay makakain na sila ng beef steaks at nasisiyahan naman si Aaron sa turkey, pagkatapos ay pinaalalahanan ni Han sa biro na huwag nilang kalimutan na sila ay itatapon rin kung sila ay wala ng silbi. Sa kanilang pagkadismaya, ang bagong dating na nagpapakilalang kusinero ay naghandog sa kanila ng patatas bilang kanilang pagkain, na kinakabahang ipinalam na may mga seasonings ngunit wala ng ibang sangkap maliban sa patatas. Sinuri ni Han ang attribute window ng tinatawag na chef na si Dolph at napagtanto na sa kabila ng kanyang pag-aangkin na siya ay isang chef, nakita ni Han na kulang siya sa kasanayan sa pagluluto. Nag-isip siya kung may sino man sa mga bagong dating ang may kasanayan sa pagluluto. Tumingin siya kay Chloe, isang babae sa mga bagong dating, at itinalaga siya na maging responsable sa pagluluto mula ngayon. Nang makita ni Dolph na mawawala ang kanyang posisyon bilang chef, desperadong humingi siya ng oras, nangangakong gagawin niyang muli ang pagkain. Pinuri ni Han ang kanyang kakayahang magbasa ng sitwasyon, pero kung ito ay magsinungaling, siguraduhin niya na hindi siya magsinungaling sa isang bagay na malalaman din. Nagbabala na ito ang magiging huling pagkakataon na siya ay magpapakumbaba. Maya't maya, ay gumawa si Chloe ng mesa na puno ng mga putahe na gawa sa patatas, na ikinatuwa ni Jenna, na nagsabi na hindi niya alam na ang patatas ay maaaring magkaroon ng ganitong uri ng lasa. Gayunpaman, pinababa ni Chloe ang kanyang ginawa, sinasabi na ito ay dahil gumamit siya ng iba't ibang seasonings. Habang kumakain, hiniling ni Han sa lahat na makinig sa kanya dahil hindi niya uulitin ang kanyang sasabihin. Idinagdag niya na maaari nilang ipahayag ang sasabihin niya sa susunod na batch ng mga newbie kung ayaw nilang makakita ng mga tao na namamatay habang nagwawala. Pagkatapos nito, sinabi ni Jenna sa lahat na hindi rin siya nakipaglaban hanggang sa makarating siya dito. Kaya't pinapayuhan niya silang lahat na magtulungan. Isa sa kanila, na nagngangalang Enoch, ang nagtanong kay Han kung magkakaibang trabaho sila ni Chloe, kung saan sinabi ni Han kina Enoch at Chloe na sila ay magiging karpintero at chef at makakatulong rin sila sa iba pang paraan.
Nag-alala si Dole, na nagsabi na maaari rin siyang makatulong sa woodwork, na kung saan sinagot siya ni Han na kung ito ay isa pang kasinungalingan, baka imungkahi niya si Dole bilang unang sakripisyo para sa synthesis. At iniisip niya na si Dole ay magiging magandang bahagi. Kinikilala ni Han, na ang mga hindi mandirigma ay may mas mataas na survival rate, ngunit hindi dapat maging kampante. Ipinaalam niya sa lahat na limitado ang bilang ng mga pwesto, kaya't kung may mas gifted kaysa sa isang taong ma-summon, sila ay ililipat sa pagiging mandirigma. Kinabukasan, ang simpleng buhay ay unti-unting nagsimulang magbago. Nang makita ni Han Islat ang tatlong binatilyo na sina Guide, Hansen, at Dika, nakabilang sa mga bagong dating. At lumapit kay Han sa training ground para sa pagsasanay. Sinabi ni Jenna na tila ang ibang mga tao ay natatakot at naghahanap ng mga mapagtaguan. Sinabi rin ni Han na naiinip na siya sa pakikipaglaban kay Aaron. At sinabi na ito ay magiging magandang pagbabago ng ritmo. Habang nakikilahok sa mga pagsasanay kasama ang trio, iniisip ni Han na si Aaron ay magiging masamang impluwensya sa kanila dahil ang mga batang ito ay nagsimulang tawagin siyang boss. Ang pagkakaiba ng stats sa pagitan nila ay nasa 7 hanggang 8. Na eksaktong pagkakaiba sa pagitan ng isang bata at isang adulto. Iniisip ni Han na hindi niya kailanman magagawa ang ganitong resulta sa loob ng maikling panahon kung nasa Earth ito. Sa kabilang banda, ang beginner archery ni Jenna ay umabot na sa level 5, at ang kanyang beginner short sword proficiency ay nasa level 2 din. Samantalang ang spearmanship ni Aaron ay umabot na rin sa level 2, ngunit hindi pa siya nakakapagprogreso mula roon. Laging nauuna si Aaron sa pag-insayo ng mga pangkat at huli ng umuwi, ngunit hindi epektibo ang pagtaas ng kanyang mga kasanayan. Tungkol naman sa tatlong bata, sina Guide, Hansen, at Dika ay bawat isa sa kanila ay nakakuha ng level 1 swordsmanship. Marahil ito ay dahil sila ay magkakapareho ng edad, kaya't magkasama silang malapit. Sa pagtatapos ng kanilang pagsasanay, humanga sila sa lakas ni Han, at sinabi ni Han na ito ay dahil sa kanyang mas mataas na level, at sinabi ni Han sa kanila na sila ay mas magaling kaysa sa mga ibang taong nanginginig at nagtatago. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng isa pang libreng 10 tao na ma-summon, at sa pagkakataong ito, hindi na kailangang gumawa ng kahit na ano si Han dahil sina Aaron at ang trio na ang tumulong sa lahat. Isang tao lamang ang namatay sa proseso ng kanilang ginawa. Napansin rin ni Jenna na unti-unting lumalaki ang populasyon, at inihayag ni Han na mas lalo pang lalaki ito. Nang magtanong si Jenna kung bakit hindi pa nagpapapunta ang master sa ika-5 palapag, sinabi niyang matagal nang nalinis ang ika-4 na palapag. Ipinaliwanag ni Han na ang ika-5 palapag ay may bagong antas ng kahirapan, at hindi pa nagkakaisa ang mga natitirang miyembro ng partido. Inilahad rin ni Han Islat na tuwing ika-5 palapag, tumataas ang kahirapan, na parang boss floor, at may pagkakataon na kahit siya mismo ay hindi makaligtas sa mga pagsubok. Nag-iisip si Han kung ilan pa ang mamamatay. Kahit pagkatapos ng lahat ng pagsasanay at pagpapalakas, ay hindi niya makita ang dahilan para sabihin kay Jenna kung gaano kahirap ang magiging laro sa hinaharap. Pagkatapos ay ipinadala ng Master ang Team 1 sa ika-4 na palapag para harapin uli ang mga kalaban na Harpier at Goblins, kasama sina Han, Jenna, Aaron, Hansen, at Guide. Sa pagsisimula ng labanan, nag-aalala si Hansen at humingi ng kasiguraduhan kay Han, na nagpapahayag ng kanyang pag-asa sa kanya. Pinayuhan siya ni Han na manatiling kalmado at pinaalalahanan sina Hansen, Guide, at Aaron na ang kanilang tungkulin ay magsilbing mga kalasag, binibigyang diin na walang pangangailangan na umatake ng hindi kinakailangan. Nasinisiguro na ang espada at palaso ay nasa likuran nila. Gamit ang mga kalasag, nilabanan ni Hansen at Guide ang mga pag-atake ng Harpy at Goblins, habang si Aaron naman ang humarap sa ibang mga halimaw at tinaga nito gamit ang kanyang spears. Samantala, hindi sumali sa labanan si Han, tiwala na kaya niyang linisin ang yugtong ito ng mag-isa, ngunit kung sasali siya, hindi nila magagawa ang kanilang pagsasanay sa pagbuo ng kanilang formation. Pagkatapos nilang malinis ang yugto, umangat si Hansen at Guide sa antas. At si Jenna ang tinanghal na pinakamahalagang manlalaro sa palapag na ito. Inamin ni Han ang kanyang kakulangan ng kaalaman, sinasabi na hindi nila alam kung anong uri ng mga misyon ang ibibigay sa ika-5 palapag, at may mga misyon na hindi niya kaya mag-isa. Pagkatapos nilang matalo ang mga Harpy at Goblins, ay bumalik na sila sa kanilang lugar.
Habang papalabas sila ng dungeon, tinanong ng ikatlong miyembro ng trio ang kanyang mga kasama tungkol sa kanilang karanasan, kung saan sabik nilang sinabi na ito ay medyo madali. Sinabi ni Jenna na magaling ang kanilang ginagawa at sumang-ayon naman si Han dito. Pagkatapos, napansin ni Han na ang master ay tila madalas na naglalogin, at sa ikalawang pool, nakakuha siya ng isang panday at isang tagagawa ng balat at pinaganya ang workshop ng kagamitan. Nagtatrabaho ang panday, tagagawa ng balat, at karpintero ng magkasama upang lumikha ng kagamitan. Karamihan sa kanilang ginawa ay i-rank na mga espada at kalasag, at ito ay ipinamigay sa mga bagong tawag na bayani, na nagdulot ng malaking pagtaas sa kanilang kakayahang makaligtas. Gayunpaman, ang pangunahing partido, na kinabibilangan ni Han, Jenna, at Aaron, ay binigyan ng mas mataas na ranggo na kagamitan, at ang tatlong hindi masyadong mahusay na mga miyembro ay inesikaso sa pamamagitan ng synthesis. Sila ay mga hindi man lang nagpakita sa mga lugar ng pagsasanay at ang tanging ginagawa nila lamang ay maghanap ng exit araw-araw. Kabilang dito si Dolph, na nagsinungaling tungkol sa kanyang klase. Pagkalipas ng ilang araw, ay nakita natin si Guide na nagsasabing na ito ay nagsasawa ng ipadala sa ika-4 na palapag at sinambit nito na gusto na niyang pumunta sa mas mataas na yugto. Tinanong ni Han si Isel kung pupunta sila sa ika-5 palapag ngayon, kung saan sagot ng fairy na malamang. Habang papasok sa dungeon, ipinaalam ni Han sa kanyang mga kasamahan na mayroon kaunting pagkakaiba ngayon sa dati nilang hinarap at wala itong pakialam kung sila ay kampante, ngunit huwag silang masyadong maging pakomportable. Agad silang nailipat sa ika-5 palapag, na tila isang malaking nasirang lungsod. Makikita natin na ang mga gusali ay nawasak at parang dinaanan ng isang delubyo ang lugar na ito. Matapos nilang ma-teleport sa lugar ay agad nagtataka si Aaron kay Boss Han kung bakit walang halimaw sa kanilang paligid. Bilang tugon, sinabi ni Han na pupunta muna sila sa sentro ng lungsod at susuriin ang sitwasyon, at pagkatapos ay inutusan silang magporma. Habang tinitingnan ng lungsod, iniisip ni Han na wala ni isa mang halimaw na kailangan nilang labanan, at wala ring mga sibilyan, at napagtanto na ito ay hindi isang pagsupil na misyon. Biglang nakita ni Guide ang isang human skeleton at sumigaw ito ng malakas, at tinawag si Han upang tingnan ito. Samantala, nagtatanong si Aaron kung ano ang lugar na ito dahil may mga gusali ngunit walang tao. Idinadagdag ni Jenna na may mga mantsa ng dugo ang paligid, ngunit tuyong-tuyo na ito, at binanggit na ito ay ganap na naiiba sa mga misyon na nagawa nila hanggang ngayon. Pero sumagot si Han na ang mga pagsupil na misyon na kanilang mga ginawa ay isang warm-up lamang. Napansin ni Han ang isang sira-sirang tore at tinanong si Jenna kung kaya niyang akyatin ang tore, at agad naman na pumayag si Jenna. Agad niyang naabot ang itaas ng tore at nagsimulang tumingin sa paligid. Biglang napansin niya ang isang bagay mula sa malayo at umaasang nagkakamali siya. Samantalang sa baba ng tore, tinanong ni Aaron kung ano ang kanyang nakita. Nang biglang may pag-aalala siyang nagsalita sa mga kasamahan niya na mayroong hukbo ng mga goblin sa labas ng lungsod. At mukhang papalapit silang lahat sa kanila. Nang itanong ni Han kung ilan ang nandyan, sinabi ni Jenna na libo-libo. Sa ika-5 palapag, ang uri ng misyon na ibinigay sa kanila ay isang survival, at ang layunin ay makaligtas sa pagsalakay ng mga kalaban. Ang kanyang pagsisiwalat ay nagbigay gulat kay Aaron, at tinanong kung sigurado ba siya sa kanyang nakikita at hindi ito nagkakamali, habang ang ating bida ay nag-utos sa kanya na bumaba siya muna ng tore. Pagkatapos, ang atensyon ni Aaron ay nakatuon kay Han, na nagsasabing baka may nangyaring mali. Ngunit, pinayuhan siya ni Han na huwag matakot dahil ang misyon ngayong oras ay hindi pagsupil, kundi isang survival. Giit pa ni Han, kailangan lang nilang manatiling buhay sa loob ng isang tiyak na oras. Nang magtanong si Hansen kung hindi ba sila pwedeng magtago, tumugon si Han habang sinusuri ang pinto na hindi sila pwedeng pumasok sa mga pintuan ng gusali, kaya't iminungkahi niyang pumunta sa ibang lugar muna. Habang nagsisimula silang tumakbo patungo sa ibang lugar, tinanong ni Aaron ang ating bida kung gaano katagal nilang kailangang makaligtas. Sinabi ni Han na 10 minuto at idinagdag niya na pagkatapos dumating ng mga kalaban, kailangan lang nilang manatiling buhay sa loob ng 10 minuto. Sinambit ni Aaron na kung ganoon, kaya nating gawin ito. Habang napagtanto ni Han na ang kanilang swerte na makasurvive sa lugar na ito ay napakaliit lamang, iniisip ni Han ang malubhang sitwasyon para sa kanilang lahat.
Naiisip niya na kapag ang isang misyon ng survival ay itinalaga sa mas mababang palapag, ang tsansa ng partido na makaligtas ay nababawasan sa 9%. Bagaman hindi ito malaki sa mas mataas na palapag, ito ay kilala sa mas mababang palapag bilang isang hero grinder. Lahat sila ay pumunta sa isang eskinita dahil hindi sila maaaring manatili sa pangunahing kalsada. Pagdating nila sa isang eskinita, nagtataka si Hansen kung may mas magandang lugar pa rito, kung saan sinabi ni Han na wala nang magagandang gusali sa ibang lugar, dahil sa huli, tiyak na babasagin lamang ng mga goblins ang mga pader. Sinabi din niya na sa ngayon, wala silang oras upang tumingin sa ibang lugar at iminungkahi na dito muna sila sa lugar na ito. Nabanggit din ni Han na dahil ang pasilyo ay makitid, kailangan nilang harapin ang mga goblin ng paisa-isa sa kabila ng kanilang nakakalulang bilang. Sumang-ayon naman ang kanyang mga kasamahan dito. Nagplano si Han na siya ang humawak ng kaliwang pasukan habang si Aaron naman ang hahawak sa kanan. Itinugon niya naman kina Guide at Hansen ang pasukan sa likod. Iminungkahi din niya na dapat silang maglaban ng palitan, sinasabi na walang pangangailangan na tumulong ng hindi kinakailangan at kumuha ng oras upang makabawi. Tumingin siya kay Jenna, at inutusan siyang maghintay sa gitna ng 300 at pinayuhan siyang ipunin ang kanyang mga palaso at huwag magsimula hanggang sasabihin niya. Sa pagsunod sa utos ni Han, agad na nagsimula ang koponan na magtayo ng mga barricade upang maiwasan ang mga goblin na makapasok, na naiintindihan na lahat sila ay mamamatay kung makakapasok ang mga ito kahit sa isang daanan lamang. Ang ating bida ay nagmuni-muni sa paglipas ng oras, na ang inaakala niyang 10 minuto ay naging 30 minuto. At sa tingin niya marahil dahil hindi ito ang oras ng labi, kundi nakaayon sa totoong oras. At magsisimula lamang ang timer pagkatapos nilang makaharap ang mga goblin. Biglang lumitaw ang isang goblin doon, at nang makita sila nito ay agad nagsimula ang kanilang oras. Ngunit ay napagtanto ng ating bida na hindi pa tapos ang mga barricade. Ngunit hindi bumitaw si Han sa kanyang bantay at pinatay ang goblin gamit ang kanyang espada. Agad na tumungo ang ibang mga goblin patungo sa kanila. Dahil ganito ang naging sitwasyon, iniutos ni Han sa kanyang mga kasamahan na gumawa ng pader gamit ang mga patay na katawan ng goblins. Habang lumalala ang pagsalakay, patuloy pa rin si Han sa pagpatay ng mga goblins na sumalakay at ipinahayag ni Jenna ang kanyang pag-aalala sa tibay ni Han. Hinihimok siyang ipaalam sa kanya kung ito ay pagod na. Sa pagpapanatili ng kanyang posisyon na pangdepensa, inuulit ni Han ang kanyang nag-iisang pattern upang harapin at saksakin pabalik ang mga goblin at minura niya ang lahat ng mga goblin na sumalakay. Sa gitna ng kaguluhan, tinanong ni Aaron ang ating bida kung kailangan nilang tiisin ito ng 30 minuto, kung saan sinagot ni Han sa pamamagitan ng pakontrang tanong kung siya ay kailanman nagsinungaling. Sa natitirang humigit kumulang 27 minuto sa orasan, ang nakakatakot na presensya ng libu-libong galit na mga goblin ay patuloy na pumapalapit sa kanila, na nagpapalakas ng presyon ng kanilang kalagayan. Sinabi ng isa nilang kasamahan na hindi dapat sila mamatay sa ganitong lugar lamang.